si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang pagsasara ng ilang kalsada at pagpapatupad ng traffic rerouting sa paligid ng San Beda University para sa nalalapit na 2024 bar examination sa susunod na buwan. Ayon sa Manila Public Information Office, isasara ang kalsada sa Mendiola at Concepcion Aguila Street sa mga sumusunod na araw na nakatala sa inyong TV screen mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Kaya naman pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Nasa kabuuang 12,246 na ang nakapagparehistro at inaasahang sasabak para sa bar exams ngayong taon. Bunsod ng banta sa kalusugan ng sakit na Mpox at dengue sa Metro Manila, tiniyak ni Manila City Mayor Hani Lacuna na handa ang lungsod na tugunan at labanan ng mga sakit na ito. Samantala, tiniyak din niyang pinaiigting din ng lokal na pamahalaan ang pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa Kamaynilaan. Narito ang detalye. Sa kamakailang datos ng Department of Health o DOH na karagdagang kaso ng Mpox sa Metro Manila, tiniyak ng lungsod ng Maynila na handa ito laban sa sakit. Ang pahayag na ito ay mula sa naganap na Makra Balitaan nitong Martes, ika-27 ng Agosto sa Harbor View, Ermita, Manila. Paglilinaw ng alkalde, hindi umano matunton kung ang mga naitalang kaso ay mula sa Quezon City o sa Maynila dahil aniya sila ay nasa pagitan ng boundary ng dalawang lungsod. Kaya't isa ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga tinututukang aksyon ng lokal na pamahalaan upang maging handa ang mga ospital, mga health worker, maging ang publiko kung paano maiiwasan ang sakit na ito. Samantala, tiniyak naman ni Manila City Mayor Maria Sheila Hari Lacuna na handa ang 6 na ospital ng Maynila, maging ang mga infectious institutes nito. 6 po nating ospital ay lagi pong nakabukas yan. Kasi infectious po yan eh. Lahat po ng ating mga ospital may infectious unit naman po eh. So po pwede po yan sa kahit anong ospital natin. Pero normally po, pagkaganyan po, pinapadala po yan sa talagang infectious institute po, which is San Lazaro at RITM. Pero kaya po natin i-manage. Sa kabilang banda, natalakay din ang kaso ng dengue na bagamat mas tumaas ang bilang kaysa sa mga nakaraang taon, ay kaya naman umano itong mapamahalaan ng lungsod. Sa katunayan, patuloy ang pagsasagawa ng mga kawani ng lungsod ng programa hinggil sa dengue awareness, maging ang misting sa mga paaralan at barangay. Kasabay nito ay nagbitiw rin ng pahayagang alkalde ukol sa kamakailang insidente ng pagkamatay ng isang empleyado ng Departamento ng Sound Technical ng City Hall. Anya, hindi umano titigil ang puwersa ng lungsod hanggat hindi nahanap ang salarin. Hanggat maaari niya ay kinakailangang masolusyonan agad ito sa lalong madaling panahon. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at kaayusan ng lungsod, gayon din ang maibigay ang hustisya sa pamilya ng biktima. Samantala, hindi pa umano matukoy ang dahilan ng naturang krimen. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagpalipat-lipat sa maliit at malaking bangka. Ito ang idinetalya ni Sheila Guo ukol sa pagtakas nila ni dismiss Mayor Alice Guo kasama ang isa pang kapatid na si Wesley. Inamin din ni Sheila na hindi niya biological sister si Alice Guo at hindi totoo ang nakalagay na ina sa kanilang birth certificate. Kinumpirma din niya na bukod sa Philippine passport ay mayroon itong Chinese passport na galing sa itinuturing niyang ama. Itinanggi naman ni Sheila na may kinalaman siya sa iligal na operasyon ng Pogos sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, heavy rainfall warning itinaas sa ilang bahagi ng bansa. Water level sa Lamesa Dam binabantayan. Ilang kalsada isasara para sa 2024 bar exams. PBBM dinipensa na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC.
Sheila Go inaming hindi niya kapatid si dismissed Mayor Alice Go. Pagtakas ng magkakapatid sa bansa idinetalye sa Senado. DOTR itinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. Paralympians Gawilan at Bantilok flag bearer sa opening ng 2024 Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Muling naglabas ng babala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis kaugnay ng mga pagbaha dulot ng sama ng panahon. Saad nito, hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis, kung kaya't hinihikayat ng kagawaran ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran dahil ito umano ang pangunahing sandata upang maiwasan ang sakit na dulot ng bakteryang ito. Dagdag pa ng DOH, maging updated at alamin ng iba pang impormasyong dapat tandaan upang matiyak ang proteksyon ng pamilya laban sa leptospirosis. Sa iba pang ulat, mag-ingat kontra invoice fraud. Yan ang abiso ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko dahil sa paglaganap ng modus na ito sa mga business owner o organisasyon. Makibalita kay Danisa Lopez. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko sa isa na namang uri ng panluloko na tinatawag na invoice fraud. Paliwanag ng PNP-ACG, nangyayari ito kung saan nagpapanggap na isang lehitimong supplier o nagbebenta ang isang nanggagancho para padalhan ng peking payment request ang biktima. Kaya't pagbabahagi ng ahensya, palagi ang beripikahing mabuti ang detalye ng pagpapadalhan, lalo pat kung mayroong bigla ang pagbabago sa account number nito. Dagdag pa ng PNP-ACG, dapat natiyakin din ang komunikasyon sa pagitan ng mamimili at ng nagbebenta kung saan dapat nasuriing mabuti ng mamimili kung tugma ang laman ng invoice sa purchase order. Nananatili naman ang paalala ng ahensya sa publiko na huwag agarang magtiwala sa online at maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Transportation na DOTR na iuusog na nito sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa mga toll expressway. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ang pagpapaliban dito ay para sa pagpapabuti ng operasyon at para mas mapaghandaan pa ng publiko. Dahil sa ilalim ng bagong panuntunan ay papatawan na ng multa ang sinumang walang sapat na load sa kanilang RFID. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, heavy rainfall warning itinaas sa ilang bahagi ng bansa. Water level sa Lamesa Dam binabantayan. Ilang kalsada isasara para sa 2024 bar exams. PBBM dinipensahan na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC. Sheila Go inaming hindi niya kapatid si dismissed Mayor Alice Go. Pagtakas ng magkakapatid sa bansa idinetalye sa Senado. DOTR itinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. Paralympians Gawilan at Bantilok flag bearer sa opening ng 2024 Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Isang nakakamanghang celestial event ang naganap ngayong araw na tinatawag na Parade of Planets, kung saan nakahanay ang 6 na planeta malapit sa isang bahagi ng araw sa parehong oras. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang sa mga planetang ito ay ang Mercury, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune at Saturn. Ang planetary alignment na ito ay nasaksihan nitong madaling araw sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na ang pinakahuling planetary alignment na magaganap ngayong taon, habang may 3 Parade of Planets pa ang aabangan sa susunod na taon. Samantala, serbisyo at tugon para sa mga pangangailangan ng mga Manileño. Yan ang tiniyak ni Manila City Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo Nieto nitong Martes. Bukod dito ay sinagot din ng alkalde ang ilang mga paratang hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Bukod sa pagpapatuloy ng mga proyekto, programa at serbisyo para sa mga Manileño, isa sa mga tinututukan ngayon ni Manila City Mayor Maria Sheila Hani Lacuna ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante, PWD, senior citizens at solo parents sa tamang oras. Ang pahayag na ito ay sinambit ng alkalde sa naganap na talakayan sa Macra Balitaan na ginanap sa Harbor View, Malate, Manila nitong Martes. Ilan sa mga tinalakay ay ang mga programa, proyekto at serbisyo tulad ng health desk, bakuna sa mga hayop, kalinga sa Maynila at People's Day na ginaganap 2 beses sa isang linggo. Sa kabilang dako, sinagot naman ni Lacuna ang mga paratang hinggil sa kaniyang administrasyon na wala umano itong nagawa. Anya, maraming mga obligasyon na kinahaharap ang lungsod, kabilang narito ang pagbabawas ng loan mula sa dating administrasyon na nagkakahalaga ng 17.8 billion pesos. At isang obligasyong ito sa mga naglilimita sa pagpapatupad at pagsusulong ng mas marami at malaking mga aktibidad at serbisyo para sa mga Manileño. Sa kasalukuyan ay nakapagbawas na ng higit sa 2 bilyon at 500 milyong piso ang Maynila sa mga pinagkakautangang bangko. At ayon sa alkalde, isa sa kanilang layunin ay magkaroon ng tiwala ang mga negosyante sa lungsod dahil sa mas mabilis at direktang proseso ng pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng Go Manila App. Sa pamamagitan nito, hindi na kinakailangang pumunta pa ng personal sa City Hall para lamang makapagbayad. Lahat po yan ginagawa namin para maging transparent po tayo sa atin pong mga kababayan. Nang sa gayon, mas maengganyo po natin sila na tulungan po tayo makabangon dahil alam naman po nila na napakalaki po ng obligasyon natin at gusto natin matugunan natin yung ating obligasyon sa mga hiniraman natin. Nang sa gayon, kung kinakailangan pa natin, hopefully not, na humiram ulit, hindi po tayo mahihirapan. Ipinaliwanag niya na ang loan na ito ay nagamit sa sabay-sabay na pagpapatayo ng mga infrastruktura at iba pang mga proyekto kung saan hindi umano ito nakaya ng tustusan ng pondo ng lungsod kaya't kinakailangang mag-loan. Ang pangyayaring ito rin anya ay nangyari noong kasagsagan ng pandemya kaya't nakatuon ang karamihan sa social media. At nang bumalik na sa normal ang pamumuhay ay hindi na napansin ang mga inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng alkalde na patuloy na itataguyod ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga nasimulang inisyatibo nito alang-alang sa kapakanan ng mga taga-Maynila. Sa panig naman ng vice-alkalde na si Yul Servo Nieto, ibinida nito ang digitization kung saan nakasalansan sa website ng lungsod ang lahat ng mga ordinansa at resolusyong kanilang inihain at naipasa. Tuloy-tuloy din anya ang mga programang pang-grassroots tulad ng medical mission. Ang sinumpa namin ay hindi yung sa pangsarili namin na kapakanan, kung hindi yung ano ba yung magagawa namin na ordinansa at resolusyon sa mga kababayan nating Manileño. Sa pagtatapos, kinumpirma ng alkalde at ng bise na muli silang tatakbo sa kahalintulad na posisyon para sa susunod na halalan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.
Matapos ang pag-arangkada ng mga pambansang atleta na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024 nitong nagdaang ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto, ay sasabak naman ang Paralympics team para sa Paris Para Games 2024. Magdadala ng watawat ng Pilipinas ay ang para-swimmer na si Ernie Gawilan at para-archer na si Agustina Bantilok para sa opening ceremony ng laro. Samantala, pangungunahan ni Bantilok ang kampanya ng 6 na Paralympians sa pamuklat na kompetisyon nito sa Women's Compound ng Archery bukas, ganap na alas 7 ng gabi, oras sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, heavy rainfall warning itinaas sa ilang bahagi ng bansa. Water level sa Lamesa Dam binabantayan. Ilang kalsada isasara para sa 2024 bar exams. PBBM dinipensa na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC. Sheila Go inaming hindi niya kapatid si dismissed Mayor Alice Go. Pagtakas ng magkakapatid sa bansa idinetalye sa Senado. DOTR itinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. Paralympians Gawilan at Bantilok flag bearer sa opening ng 2024 Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.